tayo ng EGR, intake manifold ng Toyota Fortuner. Check muna natin yung ano ni boss. Okay, wala naman tayong fault, no? Okay, lilinisin natin yung ano, intake manifold saka EGR valve. Kasi mga paps, ang nangyari nga kung bakit ito pinalinis ni boss, ang naging problema ni boss dito, lumakas na sa fuel, konsumo ng fuel. Dahil sa laki na rin ng tinakbo, isa naging problema ng ganito mga paps. Kaya kailangan natin linisin talaga EGR valve tsaka intake manifold, no, sa mga carbon na nanggagaling sa ating combustion chamber. Okay mga idol, ito na nga, no, para matanggal natin yung mga carbon, mga paps. Ayan, unang-una mga paps, ano, tinatanggal natin yung ating battery, tapos drain natin yung coolant. Kung okay naman yung coolant natin, pwede naman natin sahurin yan. Tapos ito nga, ito sa EGR valve tsaka intake manifold, pinaka-tune up na ng ating sasakyan, ano. Hindi po tayo nagpapalit ng mga kung anong parts dyan, lilinisin lang talaga natin. Wala tayong gagamitin na papalitan na parts. Ito sa AE Car Care Services mga paps, pwede kayo magtanong po dyan. Meron tayong YouTube channel tsaka page po. Meron tayong Facebook page dyan. Ito yung sa ganitong mga modelo, mga paps. Yan talaga kadalasan nating ginagawa dito sa mga sasakyan na to, no? Dahil sa pag umabot ka niya ito ng 100k mileage, yan talagang pag bimigat yung takbo ng ating sasakyan, tapos lumakas tayo sa fuel, yun ang nagiging problema natin. Okay, bali tinanggal na rin natin yung fuel filter mga idol, ano. Kung gusto nyong papalitan yung fuel filter, kasama na sa labor natin yan ng linis ng EGR valve. Tsaka yung ating coolant, pag gusto nyong isabay, free na rin po yan. Yun lang yung coolant talagang gagamit tayo ng 6 liters dyan. Additional po natin yan. Tapos yun nga, tinatanggal na yung partner yung pinaka-cover, no? Kasi para ma-drain natin ng maayos. Ito, tinatanggal na nga po natin yung pinaka-EGR cooler natin. Yan. Susunod natin yung pinaka EGR natin, mga paps. Tapos intake manifold. Ito nga, natanggal na natin yung pinaka-intake manifold, no? Tingnan nga natin bakit talaga sobrang bara. Lumakas sa fuel, ayun. Ang dami na rin talagang mga carbon, mga idol, no? Talagang, kumbaga sa ano is, ayun, no? Oh. Kaya, tapos syempre dito sa ating intake manifold, combustion chamber. Asan yung hose ano mo? Etong pipe? Kasi yun nga mga props, oh. Ayun. Tapos, okay, EGR valve natin. Ayun, makarbo na rin talaga. Saktong-sakto na rin linisin yun, oh. Linisin natin yung pinaka-combustion chamber. Okay mga paps, ginagamit natin degree. Okay mga paps, ano, pag nagtanggal tayo intake manifold, sama natin tong ating combustion. Yan. Pwede na yung panlinis natin dyan, yung degreaser. Talas talaga yung maitim na dahil sa carbon. Ingatan lang natin mga paps na mapasukan ng mga kung anong dumi sa loob, ano. Okay. Ayan, nalinisan na natin mga paps, oh. Ayan, oh. Maganda na circulation natin ng exhaust gas race. Ano na ito?
Basta pag nilinisan natin mga paps yung talagang matanggal yung carbon, okay na, no? Okay mga paps, yung ating EGR cooler talagang ang kapal pa rin ng carbon niya, no? Linisan natin ng ano yan, degreaser. Ito isa panlinis to, degreaser na ititira natin dito. Kanina kerosene, no? Ngayon degreaser naman. Okay, ito na, ikabit na natin itong pinaka ating intake manifold. Yan. Hanggang malinis na rin po. Okay, malapit na tayo matapos, kaya masusubukan na natin kung talagang babalik yung konsumo ng ating fuel, dahil nga naging problema dito is lumakas sa ating fuel. Yan, napakahalaga rin po mga paps ng walang bara yung ating intake manifold tsaka EGR valve para maganda yung circulation nga nitong ating gas. Ayan, yung ating exhaust gas recirculation. Okay, yung mga paps, kung mapapansin nyo lang na lalakas kayo sa fuel, mga senyales natin na yan, delay sa acceleration, tapos medyo mabigat na yung takbo, kumbaga sa bitin na yung takbo natin, nabibitin tayo lalo sa paahon, Ayan, maganda-gandang ipalinis na natin ang ating EGR. Pero kung wala naman tayo nararamdaman ng ganun, okay pa din naman po yan. Kahit nasa 100k mileage sa tayo, okay pa naman, walang nararamdaman na senyales na ganun. Ayun, okay lang naman po na hindi pa natin palinisan. Ayan, degreaser na po tinitira namin yan. Talagang kapit na kapit ang dumi ng carbon. Okay, kabit na natin etong EGR natin yan. Okay, nilinis na natin ng maigi mga paps, no? Yan, isa sa pinagmumulan to pag talagang puro carbon to na ouch. Okay, gaya nga nito mga paps yung ating pipe konektado sa EGR natin. Talagang nag-uubos tayo ng oras sa linisan, halos maghapon. Kasama na yung pagbaklas sa kabit. Yan. Ayun, no? Kung mo yung carbon, mga idol. Ayun, gano'n karami yung carbon natin. Kaya kung hindi natin matatanggal dito sa mga connection na papunta sa EGR, talagang lalakas yung konsumo ng ating fuel, gaya nito sa dami niya, Okay, sa ating Fortuner. Okay, Fortune. Okay mga paps, hinugasan na natin ng kerosene. Hindi pa rin talaga matatanggal basta-basta yung carbon. Kaya ito, gumagamit tayo ng ating degreaser. Tapos syempre pinakalas na ginagamit na ito, pwede na to brake cleaner. So syempre ito, steel brass natin. Dito naman mga paps, kaya tayo tumatagal, yung linisan talaga. Kailangan natin linisin maigi yung mga carbon nga, na nakakapit dito sa ating parts ng ating EGR. Ayan. Kaya inaabot tayo halos 8 hours pag ginagawa natin to. Hindi natin siya pwedeng madaliin, dahil saktong lang para talaga malinis natin maigi yung parts, tanggal yung mga carbon. Maibalik natin yung parang original niya na talagang walang dumi. Ayan.
Okay mga paps, ano, tapos natin mababad ng degreaser tsaka kuskusin natin ng steel brass. Ito na yung ang lumabas sa ating ano. Hindi ano, talagang sobrang itim pa rin, no. Tapos ang hindi mawawala sa atin, kailangan meron talaga tayong pressurize mga paps. Para yung talagang loob, matatanggal niya rin, no. Kasi pagka wala tayong pressurize, hindi natin matatanggal yung pinakaloob niyan. Okay. Okay, yun na nga mga paps, oh. Talagang in-spray natin yung loob na loob, ano, para tanggal yung carbon. Natin i-sprayan ng ating yun. Okay na idol, oh. Mga paps, oh, sinimula namin to alas 9 ngayon, alas 6 na po, no? Ay, alas 6. Alas 5 mag-alas 6 na po. Ayun. Basta pagka kayo mga paps nagpalinis ng EGR valve, mas maganda lagi nyo isama yung ano, matalisik sa atin to. Lagi nyo isama yung pinaka intake manifold, no? Kasi nandun yung talagang pinaka maraming dumi na galing sa ating combustion chamber. Yan. Okay. Tapos yun nga mga paps idol, wala tayong pinapalitan dito, no? Talagang puro linis lang tayo, lalo na yung mga gasket natin, kailangan natin ibalik yan. Hindi pwedeng hindi natin maibabalik yung ating gasket. Hindi pwedeng walang gasket mga paps. Talagang kailangan is walang singaw. Okay, patapos na kami. Yan. Yung coolant di boss, hindi na natin binalik, ano, kasi tumapon na rin yung iba, yan, no? Kaya eto sinasalina na natin ng Toyota coolant, yung 50-50 mix ng mga paps idol. Yan. Okay, nagagamit na natin dito mga idol, 6 liters din po. Okay, malapit na nga tayo mga tapos mga paps, ano. Inaabot na tayong gabi kaya binuksan na natin yung ating ilaw na pinaka maliwanag. Yan. Okay, bali mga paps, ito na nga yung pang 6 liters natin ng coolant. Yan. Yung Toyota coolant natin talaga to mga idol, napakaganda nito, no? 100k, 80 to 100. Pwede natin siyang hanggang 100 bago natin siya palitan, no? Nagsalin tayo mga idol, hanggang dito lang kasi pag sumusobra tumatapon lang din, no? Antayin lang natin mag-start para pumasok sa ating engine block yan. Palitan na rin natin yung pinaka fuel filter mga idol para talagang mas magandang hatak. Okay mga paps, no, itong fuel filter natin kailangan to 40 to 50k mapalitan natin. Ayun, napakadumi naman pala din, no. Isa sa nagpapabagal ng hatak ng ating sasakyan. Yan, yung dumi na yan, no. Kaya tamang-tama lang na napalitan na rin. Yun, daming datak sa loob. So, pwede natin tong ano, sabunin. Yan. Okay, tapos gagamitin natin mga paps yung replacement lang na fuel filter, no? OEM ng Toyota. Yan. Nasalina na natin ang Toyota coolant.
Yung 50-50 mix ng mga Pops Idol. Yan. Okay, nagagamit na natin dito mga idol. 6 liters din po. Okay, malapit na. Ayun mga Pops Idol, natapos na nga namin yung linis ng EGR valve tsaka intake manifold ng Toyota Fortuner. Kaya nung tinest drive naman natin, talagang ramdam natin yung lakas ng hatak. Konting arangkada pa lang, isa sinisibat na, kaya talagang kukuha natin yung mababang konsumo ng fuel dahil nalinisan na nga natin itong mga exhaust gas recirculation. Ayan, isa sa nagpapabigat talaga dyan yung ating mga carbon na nakabara sa ating mga pipe, tsaka syempre dyan sa ating mga malapit sa mga sensor or exhaust gas recirculation. Ayun, maraming salamat po mga Pops Idol. Pasyal lang kayo sa aming shop.